piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang Magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-9 sa buwan ng Nobyembre. Sa ngalan po ng Lingkod Bayan Media Action Group, Lingkod Bayan, kaagapay ng mamamayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ako po si Flory Gavitan. Siyempre, kasama natin ang Team Kaagapay, headed by our Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Greco, our reporter, si Corporal Robin Barameda, Corporal Chris Pati, at ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Julius Criste. Magandang tanghali sa iyo, Kaagapay Julius. Yes, partner. Magandang tanghali din sa iyo. Siyempre, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tagapakinig. Isang mapagpalang araw po ang sumainyo. At sana po ay samahan nyo kami sa isang oras ng aming programa dito sa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Partner, batiin ko na rin ang ating mga tagapakinig dito sa lungsod ng Marikina, sa pamahalaang lungsod ng Marikina, sa pamumuno ng aming buting alkalde, Mayor Marcy Teodoro. Gayun din, partner, binabati natin ang lahat ng bumubuo sa Eastern Police District sa pangunguna ng aming ama sa Silangang Distrito, Police Brigadier General Orlando Yebra Jr. Sir, magandang tanghali po sa inyo dyan. At mamaya nga, partner, makakasama natin ang ilang ating mga panauhin para magbigay ng mga balita at impormasyon sa ating mga minamahal na tagapakinig. Maaari niyo po kaming mapanood, mapakinggan sa live streaming, FB ng DWBL live streaming at sa YouTube po. Sa radyo naman po, DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mapalad tayo ngayong araw na ito. Makakapiling natin ng ating mga panauhin.
ang Chief Station Community Affairs Section Chief ng San Juan Police Station at ang napakagaling na pinuno ng non-government organization dyan po sa Marikina. Punong-puno po tayo, hitik na hitik sa mga balita. Nais po nating batiin na isang magandang tanghali ang pamunuan ng lungsod ng Marikina sa pamumuno po ng kanilang alkalde, si Mayor Marcy Teodoro. So this time, atin muna pong ihahatid ang mga nagbabagang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Higit 1 milyong halaga ng shabu na sabat sa isinagawang buy-bust operation ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo, Corporal Barameda. Arestado ang 2 kalalakihan sa isinagawang buy-bust operation ng Marikina Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa kahabaan ng Minahan Interior, Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Pasado alas 7 ng gabi ng ika-8 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa pangunguna ni Police Major Pernildo De Castro, hepe ng SDEU at Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Deputy Chief ng SDEU. Ito ay matapos na positibong mabilhan ng pulis na umaktong posture buyer ang mga sospek ng pinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Kalaunan ay kinalala sina Marlon Tageg alias Alon at Jomark Garcia alias Nognog na pawang mga residente ng Barangay Malanday. Tinatayang higit sa 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa pinaigting na anti-drug operations ng Marikina PNP. Kasalukuyan namang nakapitan mga sospek sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Hold up artiklo matapos maaresto ng otoridad sa Marikina City. Ang detalye, Corporal Barameda. Arestado ang sospek na si J. Mark Ruiz sa isinagawang follow-up operation ng tauhan ng Substation 4 Marikina PNP matapos itong masangkot sa pang-hold up sa salaysay ng biktima. Kanyang binabagtas ang kahabaan ng Sampaguita Street, Barangay Malanday, lungsod ng Marikina noong alas 4 ng madaling araw, ika-2 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nang bigla na lamang siyang lapitan ng suspect at tinutukan ng matulis na bagay sa tagilirang bahagi ng kanyang katawan at persaang inagaw ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Dito na humingi ng tulong ang biktima sa otoridad at matagumpay na nadakip ang nasabing suspect. Kasong robbery with threat and intimidation ang kinakaharap ng suspect. Kasalukuyan naman nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Isa namang kawatan ng timbog sa pinaigting na anti-criminality operations ng Marikina City Police Station. Ang detalye, Corporal Barameda. Naaresto naman sa follow-up operation ng pinagsanib na puwersa ng Marikina Station Intelligence Section at Substation 8 Marikina ang suspect na kinilalang si Mark Joseph Palaganas, 30 taong gulang at residente ng Barangay Kupang, Antipolo. Matapos na matangay nito ang bisikletang pag-aari ng biktima, natukoy ang suspect mula sa CCTV na nakakabit sa tirahan ng biktima habang dahang-dahang umakyat sa kanilang bakod. At nang nakapasok na sa loob ng kanilang bahay ay dali-dali naman itong dinistrongka ang kandado at tinangay ang naturang bisikleta. Sa masusing pag-iimbestiga ng otoridad, nakilala ang suspect dahil sa kanyang tattoo mula sa kanyang kaliwang braso na positibong tumugma sa description na nakunan ng CCTV. Na-recover naman ang bike na ninakaw at ang bolt cutter na ginamit ng suspect. Kasalukuyan naman nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Menor de edad na kinalinga sa bahay ampunan, ginahasa, suspect arestado. Ang detalye, ihatid mo, Corporal Pati. Paglabag sa Republic Act 8353 o kasong rape ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki na kinilalang si Raymond Marquez. 53 taong gulang, walang asawa at kasalukuyang kinakalinga sa isang bahay ampunan sa Barangay Parang, Marikina City. Matapos niyang pagsamantala ng isang minor de edad na itatago sa pangalang KM. 4 na taong gulang at kinakalinga din sa nasabing bahay ampunan. Ayon sa nakasaksi ng pangyayari na itatago sa pangalang Teroy,
alas 7 ng umaga nitong ika-5 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, nakita niya ang suspect na nagmamadaling pumunta sa comfort room ng nasabing bahay ampunan habang karga-karga ang biktima. Madali siyang nag-report sa gwardiya at sa tagapangasiwa ng bahay ampunan na kung saan sabay-sabay nilang tinungo ang comfort room at nakita ang suspect at ang biktima na walang saplot. Dito na nagsumbong ang biktima tungkol sa kahalayang ginawa sa kanya ng suspect. Agad inaresto ng gwardiya ang suspect at tinurn over sa kustodiyan ng ating kapulisan na ngayon ay nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si Kaagapay Chris Pati. Oplan Bandilyo, anunsyo sa publika. Corporal Pati, ihatid mo. Paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran para maiwasan ang maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, carnapping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa emergency medical services at 646-0427 para naman po sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. At yan po ang mga balita mula sa bulwagang pangbalitaan ng Marikina City Police Station. Hinatid sa atin ni Corporal Robin Barameda at ni Corporal Chris Pati. So this time, partner, no? Tulad ng ating naipangako, atin pong ihahatid ang mga programs, projects, accomplishments, and activities ng Marikina City Police Station under the office of our Chief of Police, Colonel Benliner Capili. Go ahead, partner. Okay, partner. Para sa activities and programs and accomplishment ng Marikina City Police Station for the past week, una po dyan, nagkaroon po kami ng tinatawag nating closing ceremony of Leadership and Values Lecture Series in partnership po sa sa ating mga Bless Our Cups. Yan po ay naganap noong November 3, 2021, kung saan po yung ating pong 24 police lieutenants dito sa Marikina. Sila po yung mga naging sila po yung mga nag-participate po diyan. Binubuo po sila ng 2 batch. Bali once a week po ito nagaganap for 2 months. Ito po layo po nito ay may paigting pa yung kanilang leadership skills na makakapagdagdag po sa kanila sa pagtupad po nila sa kanilang mga tungkulin dito sa Marikina City Police Station. Ikalawa po diyan ay ang closing ceremony rin ng 2-day training sa ating tinatawag na Protect, yung ating pong patrolling and response operation training to empower CVOs at ating mga barangay tanod. Kung saan ito po yung tinatawag pang 4th batch na po ng mga nagsipagtapos. Yan po ay naganap last November 5, 2021, partner. No? Ikatlo po ay ang nagdaos po ang ating NCRPO sa pamumuno po ng ating mahal na Regional Director, si Police Major General Vicente Dupa Danao, ng Firearms Proficiency Test. Ito po ay nilahukan ng lahat ng mga police stations, all police station dito sa NCR, at ng maging ng Police District Office dito sa buong NCR. Ito po ay naganap last November 4 and 5, kung saan po ang ating lady shooter na isa pong officer sa PCO category ay nagkamit po ng first runner-up. Kaya ito po ay si Police Lieutenant Marites Guerrero. Congratulations sa iyo, mate. At panghuli po, kahapon nga lang po sa ginanap na Monday flag raising ceremony sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, ay pinarangalan po ang aming napakasipag na Chief of Police, no? Si Police Colonel Benliner Capili. Ginawaran po siya ng plaque of appreciation sa kanyang natatanging kontribusyon at suporta
sa mga programang inilatag ng NCRPO Community Affairs Development Program gaya po ng Protect Training, Serbisyong Tama, Barangayanihan, Civil Program at yung ating EO70. Kaya po muli, congratulations po sir, no? At patuloy po kayo pagpalain sa inyong mga mabubuting gawa. So yan lang partner, yung ating naganap na mga activities, programs, and accomplishment for the past week. Nais ko lang batiin at pasalamatan ang Senate Sergeant at Arms, si Retired General Rene Samonte. Kuya Rene, magandang tanghali po. Maraming salamat po sa inyong hindi paglimot sa aming magkakapatid, lalo na higit kay Maylin po. Maraming salamat po. At sa mga patuloy na tumutulong po, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pag-asa pa na madugtungan ang buhay ng aking pamangkin. Sa inyo pong lahat, taus-puso po ang aming pasasalamat. Batiin muna natin si Akopo, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro. Magandang tanghali, sir. Oo, dapat ikaw nagbabasa nito, no? Mas maganda daw ako sa iyo manggagaling, partner. Okay, ang talk daw led by Lieutenant Marvin Cabagi. Secretary ni COP, si NUP Pia Cruz, CP Police Corporal Bel Flores. Mamaya, babati pa po tayo ng marami at patuloy pa rin po akong nagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat sa dasal, sa pinansyal at sa pag-asa na madudugtungan pa ang buhay ng aking pamangkin. Maraming salamat po. We have 15 minutes after 12 o'clock. Sino partner yung ating available na guest ngayon na ngayon ay aantabay na sa ating pagpasok? Okay, ang ating pong panauhin ay Chief Station Community Affairs Section San Juan Police Station. 20 years na po siya sa PNP service. He also belonged to Lateral Entry 2012 ng NCRPO. Native po siya ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. At sa kanya naman po mga accomplishments, crafted niya ang Adapt a Student Program ng Eastern Police District. Initiated niya ang first Duterte Legacy activity ng Eastern Police District. Initiated din niya ang first Youth Boot Camp Eastern Police District. Initiated din niya ang first Unity Bike Ride EPD. And he also adopted a sitio program at Batangas and Tanay. Ito pinakamatindi partner, no? He is also one of the lecturer of Marikina City Police Station finest investigators in different class of criminal investigation course. Diyan ako interesado, partner. Kumbaga, partner, nakita natin na poorly equipped talaga ang ating panauhin ngayon. Oo, wala nang hahanapin, no? Community relations office chief, and at the same time may expertise, no, sa criminal investigation course. Ang ating pong panauhin is none other than Police Major Darius A.R. Agmalio. Again, Police Major Darius R. Agmalio. So habang inaantabayanan po natin ang pagpasok ng ating panauhin, partner, mamaya naman yung kasunod ni Major Agmalio ay isang NGO expert, no? Tama ka dyan, partner. Oo, ito ay punong-puno ng dedikasyon mag-serbisyo sa ating mga kababayan. So, partner, nakikita na natin si Major Agmalio. Oo, and I hope narinig ni Major Agmalio, no? Ano ba tawag dito? Package ba yan? Package? Nasa kanya na ang community relations, nasa kanya pa ang criminal investigation course. Ano kumbaga, pa? May special skills pa, partner. Sobra. Magandang tanghali po, Police Major Darius Agmalio.
Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, sir. Ma'am Flory and Sir Julius. Magandang tanghali po. Sir, batiin po natin yung ating mga tagapakinig at na nag-aabang po sa inyo. The Okay. partner, paliwanagan muna natin sa area ni Sir. Medyo medyo madilim. Jigger, medyo madilim yung Okay. area ni Sir. Pwedeng palagyan natin ng partner. Ayun, okay na. Nakikita ko na si Sir. Magandang tanghali po sa inyo, Major Agmalio. Yes po, ma'am. Magandang tanghali. Pas maganda ka pa sa tanghali, Ma'am Flory. Opo. Siguro ituloy ko na, sir. Ay, ma'am and sir, yung natin. Yes po, Oh, sir. sir, mukhang Batiin niyo po yung ating mga tayo, sir. tagapakinig. Mula po sa Mukhang puso kukunin ng ating... sa panel. Okay. Mula po sa puso ng ating COP na si Police Colonel Elpidio A. Jong Ramirez ay taus-pusong nagpapasalamat at pinaunlakan niyo po ang San Juan City Police Station para maging bahagi ng inyong napakagandang programa po. Na-overwhelm po ako na ganito pala ang ginagawa ng Marikina ngayon. Ang ganda po, ma'am. The best po. So saludo po ako dito sa lingkod bayan po natin na kaagapin ng ating mamamayan. Of course, binabati ko po lahat po ng viewers po natin at nakikinig ng isang mapagpala at malamig na simoy ng hangin na malapit na po ang 46 days po natin sa before Christmas po. Binabati ko na po kayo. Unahan ko na po kayo, sir and ma'am. So, Merry Christmas po. Abo. Yes po. Sir, Pasko na kay Sir. Yes, yes ma'am. Alam mo partner, hindi ako nagtataka na si Major Agmalio ang chief ng ISCAS ng San Juan eh. Kasi nakita mo naman the way na magsalita si Sir talagang napakagaling. Salamat po, Sir Julius. Alam mo sir, recently lang din na naging panauhin na rin po natin dito sa ating programa ang ating Chief DCAD, si Police Lieutenant Colonel Patam sir eh. Kaya masaya po kami na kayo naman po dito sa San Juan ang siyang makapagpapaabot sa amin ng mga impormasyon na may kinalaman sa ating pulis at komunidad dyan sa San Juan sir. Kaya sir, umpisahan ko na po yung katanungan ko sir sa inyo. Sir, gusto ko pong kumustahin yung relasyon ng ating kapulisan dyan sa San Juan sa ating community. Yes, sir. Ang San Juan po ay, of course, noted po na isa sa mga pinakatahimik na city sa ating buong NCR. So, of course, nasa maayos po and good relation po tayo sa mga kababayan natin na taga San Juan with support po sa ating mga nasa local government, especially ang ating ama ng San Juan, si Mayor Francis Zamora, na lahat ng program natin dito sa San Juan ay very supportive po siya. Of course, to include yung mga city officials. Ganun din po ang ating napakasigasig at napakabait na COP na patuloy na naghain ng kanyang mga programa para masaayos natin ang relasyon sa ating komunidad sa San Juan po. Yes, sir. Sir, ano-ano po ba yung mga programa na yan? Ano-ano po ba yung programa para lalo pang mapagtibay o mapalago yung magandang relasyon ng ating kapulisan dyan sa San Juan sa ating komunidad, sir? Napakagandang tanong po yan, Sir Julius, kasi Sir. sa ngayon, malapit na ang Kapaskuhan natin. Of course, marami pong magsisilabasan na mga shop dwellers, mga mamamasyal. So, of course, pinapangunahan po natin yung project po at sinusunod po natin yung project po ng ating butihing District Director na si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. na yung platform niya with respect to police visibility. So napaka-importante po ito. Kasi mararamdaman po ng mga kababayan natin na pag nakakita po sila ng pulis sa kalsada, ay mararamdaman nila yung feel safe sila. Of course, yung seguridad ng bawat isa ang iniisip po natin. So kasi pag alam mo, Brother Julius, pag pag ang pulis ay nakatayo na snappy sa kanto,
Siyempre, of course, mga criminal natin, criminal mind, magdadalawang isip na po yan para gawin nila yung mga gusto nila na kasamahan. Di ba? Yun lang po. So, of course, sir, patuloy pa rin natin na gawin yung mga trabaho Medyo choppy natin. yung signal ni sir. Opo. Patuloy pa rin natin gawin yung ginagawa po natin sa PCR, yung tagapag-ugnay sa ating bawat barangay po para ma-sustain po natin yung mga pulis sa barangay po natin mostly para ma-sustain po natin yung harmonious relation between the PNP and sa community po. Yes, sir. Yun lang po, sir. May sasagot ko po. Ayun. Tama po yan, sir. Talagang kailangan natin yung magandang relasyon at maayos na komunikasyon sa ating mga barangay, no? Okay. Sir, ano po, sir, sa tingin nyo yung mabisang paraan para makuha natin yung tiwala ng komunidad sa ating mga kapulisan? Siguro, sir, para sa akin ay, of course, andyan na yung internal cleansing po natin na programa ng ating ama ng pambansang pulisya. Of course, sa ating hanay, uunahin natin yung paglilinis. Para makita ng mga mamamayan natin na tayo ay effective sa pagbibigay ng tamang serbisyo para sa kanila. So naniniwala pa ako na ipagpapatuloy po natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Of course, gagawa ka na may puso at may voluntarismo. Kasi kung gagawa ka lang, mahirap po yun, for compliance po yan. Pero kung sinamahan mo na may puso at voluntarismo, napakaganda po. So of course, ito rin po isa sa mga natutunan ko sa ating COP na napakabait. Sabi niya, magbigay na tayo ng public service yung highest level na para maramdaman ng mga tao mismo. Yun po. Ayun, napakaganda partner na sinabi ni sir, no? Saka alam natin, sir, ngayon talaga ang PNP ngayon talagang ibang-iba na, no? Kumbaga, dati nandiyan lang yung police natin para i-enforce the law, serve and protect the people, tapos maintain natin yung peace and order. Pero ngayon, ang kapulisan talaga natin, talagang dynamic na, sir, no? Talagang progressive, talagang productive na, yung growth, ang laki na ng pinagbago. Kumbaga, yung kapulisan, parte na ng pag-build ng community para sa isang maayos at progresibong komunidad. Andyan tayo, no? Kaya sir, eto sir, gusto ko sir marinig sa inyo at para maiulat nyo sir sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, no? Bilang chief sir ng Chief Iskas ng San Juan City, ano po ba sir yung mga programa natin dyan, yung accomplishment po sir natin na para naman makita at madinig ng mga kababayan natin sa San Juan na talagang yung kapulisan natin dyan sa San Juan talagang nagpapaabot ng serbisyong tama, no? Yung may tapang, tapat at malasakit, sir. Yes, sir. Alam mo, Sir Julius and Ma'am Flory, during I was the OIC of PCAD, prinap po natin ng isang programa with respect to adopt a student po. Pero nireplicate ko pa rin dito sa San Juan. So ano po itong konting information po dito sa adopt a student? Ito po yung pinili natin mula sa kabataan sa ating nasasakupan. Yung deserving student coming from the poor family. So, kinuha natin sila para suportahan sila. So, ano pang ginagawa natin dito? So, binibisit natin every week. Minomonitor sila, yung mga academic performance nila. And then, of course, mayroon tayong close monitoring. Paano po natin? So, of course, mayroon time tayo na sinishare natin sa kanila yung personal na tutor para sa kanila sa mga module. So meron po tayong ginagawa dito sa San Juan na ganyan. Pangalawa, of course, tayo po, ang San Juan po, ang unang nag-initiate noong Duterte Legacy. So, of course, yung directive sa ating COP, siya po ang namumuno po dyan. Pangatlo po na program po natin at is yung tayo po nag-initiate yung unang Unity Bike Ride po ng San Juan. So kasama po lahat ng mga bikers natin para ang purpose po nito ay para tayo ay ipunin at magsama-sama para labanan ang kriminalidad, illegal na droga at terorismo ng San Juan po. Also, we
conducted also yung adopt sitio again. So dalawa po ang inadopt natin sa part ng Batangas and ang part ng Tanay Rizal. So of course, nag-conduct po tayo dyan ng medical mission, nagpatayo po tayo dyan ng classroom ng mga indigenous people. So iyan po yung mga platform na programa ng ating COP. And also, ang San Juan po ang pinaka highest na organize with respect to advocacy support group. Of course, mayroon na tayong more than 43,000 na members natin dito sa San Juan na tumutulong at sumusuporta para ma-implement lahat ng programa ng ating kapulisan po. Of course, mayroon din tayo, nag-initiate din tayo ng Sir Julius, ng para sa kabataan, Yes, yung sir. first Youth Bootcamp 2021 po ng San Juan. Okay. Major, si Major Agmaliu. Yes, ma'am. Okay, tayo po'y magtutuloy-tuloy sa ating panayam sa inyo. Huwag po kayo magbababa ng komunikasyon. Pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa upgraded music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Kasama pa rin ang aking partner, si Kaagapay Julius. At ang ating panauhin, sabi ko nga, package, no? Na kay Major Darius Agmaliu na ang lahat. Siya ay, on his expertise in 20 years in service, siya ay batikang criminal investigation lecturer, ano? And Yan, at the same partner. time, Itanong mo na yung gusto mong itanong kay Sir tungkol sa bagay na yan. oo, sandali lang partner kasi tulungan nyo ako, no? Ang daming pumapasok sa live streaming natin. Binabati natin si Police Lieutenant Colonel Aguilesca, ang Chief ng Vehicle and Traffic Investigation Unit, Police Colonel Harry Lapuz. Substation 1, 2, 3 hanggang 10 na partner, hanggang 10. Magandang hapon po. Binabati po natin kayo. So ngayon, ibalik natin si Major Agmaliu. Yung naputol nating katanungan kanina, partner. Major Agmaliu, please go ahead. Yes, ma'am. Tuloy ko na po, ma'am, yung programa. Actually po, marami po ito kasi titignan ko na lang po yung pinaka-highlight din. So, isa na yung last na lang po kanina, yung of course yung nabanggit po ni Sir Julius kanina, yung mini-maintain po natin yung pagkakandak ng protect training sa mga CDOs natin. And I would like to congratulate sa Marikina po na na-awardan ko sila with respect to protect training. Napakasipag po kasi mga yan, Ma'am Flory. Idol ko po mga yan. Okay, ma'am. Opo. I-shoutout ko muna, no? Major Agmaliu, shoutout ko muna. Paki-shoutout daw si Jasmine Elaine at saka si Carl Benedict, no? Go ahead, sir. Go ahead. From COP. Yes, ma'am. Go ahead, sir.
Na-overwhelm talaga ako, ma'am, yung introduction nyo kanina. Well, ma'am, na-assign po ako dyan sa Marikina. Almost 1 year po ako dyan. Ayun. So, Yun naman pala, Kenyan police din pala si Sir. Oo, kaya alam mo partner, kaya nami-miss ni Major Agmaliw. Narinig mo ba sabi niya kanina na overwhelmed siya? Kasi sa ngayon, S-cash siya S-cash siya. So talagang nakikita niya yung effort no ng Marikina with all this preparation production. Thank you very much Major Agmaliw. yes, Thank you, ma'am. Sir. O, partner, baka may katanungan ka pa kay Sir. Okay. Anyway, we have 34 minutes after 12 o'clock. So, meron pa tayong isang panauhin. Pero meanwhile, since nasa community, Police Community Relations Office actually si Sir, no? Tulad na nabanggit niya kanina, na andun palagi yung adhikain natin to have harmonious relationship with the public, Major Agmaliw, di ba? So, as part of this, ano pa po ba yung isinasagawa na karagdagan pa na programa na inyong inilalatag upang lalo pa pong maging stronger, ano? Kasi as lecturer for the criminal investigation course, parang so sudden yung switching, Lieutenant Criste, alam mo ba yung parang yung switching ng personality doon sa pagdi-deliver lecturer, no? Sa criminal investigation course, and pag-switch nito na ikaw ay yung pagmamahal mo sa komunidad. And with that, congratulations yung personality ni Major Agmaliw, ano? Siguro our listeners naman is nakukuha yung point ko from being a lecturer sa criminal investigation course to an officer na police community relations yung hawak-hawak. With that, congratulations, sir. Share nyo naman yung inyong sikreto on very successful handling all these positions. Yes, ma'am. Para po sa akin, ma'am, sa within 20 years po na PNP service ko po, bilang isang police, ma'am, pag nagtrabaho ka kasi, ibigay mo na yung highest level na accomplishment mo. At sa kadagdagan mo na rin po, yung magtrabaho ka na may puso at saka voluntarismo para makuha mo po yung hindi ko sinasabi naman na perfect, pero yung tama na po. Pero sir, sabi nyo nga, hindi nyo nasasabi na perfect. Diba each and every one of us ay nagdi-dream to have a God-centered life. And everyone can try having a God-centered life. Tama ba, Major Agmaliw? Yes, ma'am. Tama po. Tama po, ma'am. So, kasi po, ang implication po kasi niyan, kung, of course, sisimulan mo muna sa family mo yung magandang harmonious with your family. Bago ka pumunta dito, i-divert mo dito sa community. Kasi kung magulo ang family mo, hindi mo maseset as example yung sarili mo sa community. Yun po. With respect naman po sa investigation, biglang na-divert po ako sa ISCAS. Malaki po ang pinagkakaiba sa investigation po. Sa Marikina po, I'm not mistaken, mayroon pong 3 cases po dyan na napaka high profile po. So, sa awa po ng Diyos at sa magagaling na pulis ng Marikina, yung mga high profile na mga cases po dyan na hinawakan natin, ay na-solve natin. Yan po ang magagaling kasi po ang pulis Marikina mo with respect sa crime solution, ma'am, dan ako bilib po sa kanila. Saludo ako. Naalala pa natin si Major De Castro. Saludo tayo doon sa ating Chief Invest. At saka Kabats ni Sir yun, partner. Idol ko yan, Sir Julius, Sir Flores. Si Sir Fernildo. So tulad ng binabanggit ni Major Agmaliw kanina, no, yun yung nga nakakall ng attention ko, Lieutenant Criste. Yung sudden change ng personality. Na kung ikaw ay mahina-hina, parang there will be a break in the middle of that. Kasi yung dealing with the community, to have a harmonious relationship with them. Tapos yung sudden change na being a lecturer of the criminal investigation course, para kasi dito, pagdating dito sa point na to, may konting may bagsit. Tama ka dyan.
Tama ka dyan, partner. Alam mo, yan ang mga kailangan ng kapulisan ngayon, yung mga ganyan, yung ganyan. Yung pagiging flexible. Ganyan ang pulis eh. Kahit saan, dapat pwede ka. Kaya, Diba, sir? sana, dumami pa ang lahi ni Major Agmario. Yes, sir. Sir, any word, sir? Last word, sir, para sa mga kababayan nyo dyan sa San Juan. Ano po ba ang pwedeng asahan ng ating mga mamayan dyan sa San Juan sa ating kapulisan, sir? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Lingkod Bayan na ulitin ko po, napaunlakan po kami na sabihin ang aming mga programa. And then of course, sa ating mga kababayan ng taga San Juan, sa pamumuno po ng ating COP, si Police Colonel Elpidio Jong Ramirez, naaasahan niyo po na alinsunod sa mandato ng kapulisan. Kami po magpapatuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan na may tapat, tapang malasakit upang maprotektahan ng ating mga kababayan, especially sa mga kabataan laban sa droga, terorismo at kriminalidad po ng buong San Juan. Yun lang po, maraming salamat po. So once again, Yes po, sir. maraming salamat. Partner? Yes po, sir. Sa amin po, sir, ang karangalan na naging panauhin ka namin ngayong tanghaling ito. Maraming salamat po sa pagkakataon at oras na ibinigay niyo sa amin. Tunay ka, sir, na isang lingkod ng bayan. Maraming salamat, sir. Saludo po kami sa inyo. Thank you, Sir Julius and Ma'am Flori. Okay, dudugtungan ko yon. Major Darius Agmali, isa kang tunay na lingkod ng bayan at kaagapay ng mamamayan. Maraming salamat po. Magandang tanghali, Major Darius Agmali. So partner, may isa pa tayong panauhin, ano? Pero bago yan, batiin natin Partner, ipasok na natin si Sir Jan, partner. Okay, batiin muna natin si Attorney Eric Valero, si Attorney Mau, si Attorney Sherwin, at si Perlito Gonzalez, si Roda din. So this time, meron pa po Partner. kaming expert. May isa pa tayong expert, no? Isang expert na NGO, isang expert na puro public service ang ginagawa sa ating mga kababayan, isang expert na may puso, may malasakit, no, sa ating kapwa. Siya po ay sabi nga, he is most popularly known in our country as John Alejaga. He is a resident of Santo Niño, known for his advocacy on people empowerment. He is currently the president and chairman of the board of trustees of La Liga Marikina, or of the active and recognized civic organization in Marikina City with almost 3,908 registered volunteers. Ang dami, nakakatuwa naman. John is also the 35th. Dito ako curious, 35th is keeper and chairman of the board of directors of the Civic Action Team of Marikina, one of the oldest civic organization. The organization is old, but the way I look at it, si John is bata pa. Originally established here in Marikina. With this position, he is also a member of representing the NGOs, CSOs in the Marikina Peace and Order Council and Marikina Anti-Drug Abuse Council. So with us, atin pong makakapiling si Mr. John Will R. Alejaga. Magandang hapon sa iyo, Sir John Will. Magandang umaga po, Ma'am Flori, at sa pinakamagandang lalaki na kahit kailan di ko mahigitan, si Kuyang Julius. At sa lahat po ng ating kaagapay na sumusubaybay sa ating programa, isang napakalaking karangalan po maging bahagi ng inyong napakagandang programa. Sir Jan, magandang tanghali sa iyo, no? Alam mo, Tita Flori, isa to sa mga idol namin dito sa Marikina pagdating sa mga public service, sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa bayan ng Marikina. Sir Jan, magandang tanghali sa iyo. Pero mas idol ko pa rin si Kuyang Julius. Wala mahirap higatan yung gandang lalaki ni Kuyang Julius. Pero yun mga po, nakakatawa po. Nung nabanggit nga po sa akin kahapon na maging guest po sa inyong programa, ako po ay natutuwa at humbled kasi isang napakalaking karangalan po maging bahagi ng isang napakagandang inisyatiba na sinusulong po ng ating kapulisan. With Ma'am Flori po as our anchor, napakaganda po at naipaparating natin sa taong bayan kung ano-ano po yung mga accomplishment at saka yung mga patuloy na programa at adhikain ng ating kapulisan sa ating mamamayan.
Sige Sir Jan, ipakilala mo na sa ating mga tagapakinig kung ano yung La Liga Pilipina at yung Civic Action Team of Marikina. So yun nga po, Go ahead. I represent two organizations po, yung La Liga Marikina po at yung Civic Action Team of Marikina. Sabi nga po dalawang organisasyon lang pero parehas hong mabibigat hawakan at saka syempre po sabi nga nila if you are truly dedicated in serving our people, there's no such thing as numbers or challenge that could stop you. As long as you're willing to serve the people, just continue moving on. Ang La Liga Marikina po. Ang ganda na sinabi ni Sir John. Sabi ko Yes. sa'yo, partner marami tayo mapupulot ngayon kay Kuya Jan Yun Go nga ahead, po. Kuya Jan, go ahead. Sige po. So ang La Liga Marikina po, isa po sa mga organisasyon dito sa aming lungsod. Originally po, sinimulan po siya ng puro kababaihan. So nagsimula lang po siya sa 8 miyembro. Ngayon po may mahigit 3,900 plus na po kaming volunteers coming from corporate, academe, saka different communities po. Hindi lang po sa ating lungsod, kundi sa iba't ibang lugar. Kasi yun po lagi misconception. Ang akala nila ang La Liga Marikina sa Marikina lang. Pero actually, our programs were not just based in Marikina, pero may mga programa din po kami sa iba't ibang lugar. Kaya nga po, sabi nga po namin, ang pinaka-primary advocacy po kasi ng La Liga Marikina is to empower people. How could you empower people? Sabi nga nila, diba, paano mo papalakasin ang tao? Paano kung ako na mismo yung walang-wala? Paano na mismo yung ako nangangailangan? Paano ko tutulong, di ba? Ako na nga yung wala, ako yung dapat tulungan Pero paano ako makakatulong? Naniniwala po kasi ang La Liga Marikina na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kaya mo makatulong kahit sa mumunti mong paraan. So, kumbaga ho, si La Liga Marikina, siya ho ang nagiging tulay ng mamamayan para ho makapaglingkod pa sa ibang tao. Kumbaga, paid forward, yung idea po ng bayanihan. So, yun po. Ang La Liga Marikina po, sa mga nagdaang taon, marami na po siyang nagawang programa, hindi lang po sa Marikina, kundi sa iba't ibang lugar na rin po. Our programs has extended from the northern part of the country up to the southern part of the country. We've been serving countless relief operations, different programs, different missions. Madami na po. Sobrang dami ho, hindi ko na rin ho mabilang. Tapos, syempre, to answer the curiosity of Ma'am Flory kanina, yung about po sa Civic Action Team. Actually po, nakakatuwa po na marinig kay Ma'am na napakabata ko. Siguro sa pananaw ko po, nung huli ko nga pong tinignan nyo sa sarili ko sa salamin, saka nung huli kami nag-usap na misis ko, ba't parang tumatanda yata lalo mukha ko. Pero sabi nga po nila, isa hong karangalan para sa akin maging bahagi ng Civic Action Team. Kasi ang Civic Action Team of Marikina po kasi, isa sa pinakamatandang samahan po dito sa amin sa Marikina. Tinatag po siya noong October 1971 sa pangunguna po ng aming mga founders. Yung mga founders po namin, sila yung mga parang naging haligi na ho ng aming lungsod. Parehas lang din po ng La Liga Marikina, ang Civic Action Team po ay nagsusulong ng iba't ibang gawaing sibiko. Pero ang kinaibahan po kasi ng Civic Action Team, ang Civic Action Team po kasi at ang ating kapulisan ever since magka-partner na po. Kasi hindi nyo po na itatanong, yung amin po mga founders, nung tinatag po ang Civic Action Team noon, yung mga naging founders po ng Civic Action Team, sila po yung mga naging commissioners. Kasi meron po, nung 1960s, tinatag po sa Marikina ang Marikina Safety Commission. So yung mga naging commissioners po nung Marikina Safety Commission nung 60s, sila po yung mga nagtatag ng Civic Action Team of Marikina. Ang idea po kasi ng Civic Action Team of Marikina ay parang maging isang super organization kung saan lahat-lahat po ng iba't ibang samahan magsasama-sama para makabuo ng iisang samahan na magsusulong ng gawaing sibiko sa ating lungsod. Ako naman po ever since, lagi ko kong prinsipyo to kahit naman po sa ating kapulisan, kahit po sa ating mga advocacy group sa ating kapulisan, lagi ko pong sinusulong to na magsama-sama na lang tayo. Total, ang mission naman natin, makatulong sa taong bayan, makatulong sa tao. So, ba't pa tayo magkakanya-kanya ng gawa kung pwede naman tayo magsama-sama? Total, ang mithiin naman natin ay paglingkuran ng taong bayan. So, yun po yung in-embody ni Civic Action Team. So, for the past years, nung nakaraang October po, we celebrated our golden anniversary. So, kumbaga ho, sabi ko, looking back for the past 50 years of existence ng Civic Action Team, parang nakakatuwa po na ang dami hong nagawa, ang dami hong na-accomplish. At ever since po, ang sabi nga nila, ito nga ho lagi kong biro sa kapulisan, para kaming multo, hindi man kami nararamdaman, pero nandyan kami. Kasi ever since po, ang Civic Action Team po ay lagi na hong katabi ng kapulisan. Kung hindi nyo po na itatanong,
Sabi nga po sa akin ng mga elders namin, ang Civic Action Team po ang isa sa mga naging key movers na tumulong sa ating kapulisan. Kasi kung maalala nyo po, noong 1970s, medyo kakulang po ang pondo ng ating pamahalaan noon, Municipality of Marikina. Kaya po ang Civic Action Team, kung tatanungin nyo po yung ating mga retirees, yung ating po ating mga binata at dalagang retirees, kung tatanungin nyo po sila ho mismo magkukwento na ever since po, kasama na po ng kapulisan ng Civic Action Team na nagsulong ho para magkaroon ng mga outpost, magkaroon ng mga mobile cars. Dahil nga po sa kakulangan ng pamahalaang lungsod, yun po ang sinulong ng Civic Action Team ever since. At Kumbaga, ang laking tulong talaga, no? Opo. Pagyayabang ko na rin po, Kuyang Julius, kay Ma'am Flory, na sa buong lungsod po, hindi lang po pala sa buong lungsod, kundi sa buong Pilipinas, kami lang po ang kauna-unahang meron pong Marikina Police Memorial Day na sineselebrate po every second Sunday of September. Ang purpose po kasi ng Marikina Police Memorial Day ay para ho alalahanin yung ating mga lalakit kababaihan na naglingkod sa ating kapulisan. Hindi lang ho naglilingkod sa ating kapulisan. So every... Nakita mo, partner, ha? Ganun kaganda. Go ahead. Yun nga po. Every second Sunday po yan. Every second Sunday po yan, ma'am. Consistent yan. Walang palya since 1987. Kasi po, ito na lang, Sir Jan. Yes po. Ito na lang, Sir Jan. At medyo hinahabol tayo ng oras eh. Sige po. gusto ko lang marinig sa iyo kung ano yung nagsisilbing inspirasyon ninyo para magpatuloy kayo sa pagbibigay, sa pagsisilbi sa bayan ng Marikina at sa mga kababayan natin sa Marikina. Ako po kasi, may share ko lang po sa inyo. Dumating ko sa punto ng buhay ko. Ako, I've been vocal of this to everyone. Not only to myself, not only to a few friends, but to everyone. I myself, naranasan ko po maging walang wala. Naranasan po namin mag-asawa mawalan. Naranasan po namin, as in, from the downest part of our life, naranasan po namin yun. Para bang, yun ho yung point ng buhay namin na parang hindi mo alam saan ka tatakbo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Sabi ko, kung ako nga, hirap na, paano pa yung ibang tao? So sabi ko, how could you better help the people? How could you better help someone kung hindi mo naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan nila? Kumbaga, sabi nga po ng tatay ko sa akin minsan, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, maging instrumento niya para hindi maranasan ng kapwa mo yung lahat ng naranasan mo, lahat ng hirap mo, lahat ng iyak mo, lahat ng pagod mo. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, maging instrumento, bakit hindi? Ayun. Nakita mo, partner, napakagaling at napakahusay talaga ng Kuyang Jan namin dito. Alam mo, partner, kulang yung siguro pang isang programa natin si Sir Jan eh. Alam mo naman kasi Kaagapay Julius, nasa ang estado ako ngayon. That's why touch na touch ako, no? Sa bawat salitang kanyang binabanggit, ramdam na ramdam ko yung malasakit nila sa ating kapwa. Para nga makapamuhay ka ng, we are not perfect, ano? We don't have a perfect life, pero para makapamuhay ka, minsan nga, naitatanong ko sa sarili ko, gusto ko minsan magtanong sa mga tao ba na puro kamalian ang tinitignan sa kapwa, naitanong mo na ba sa kanila, nasubukan mo na bang tumulong sa kapwa mo? Tama ba ako? Tama, partner. Ako, ang natutunan ko kay Kuya Jan, yung kumbaga, hindi kailangang mayaman ka, hindi kailangang malaki ka, hindi kailangang wala ka. Ang importante, yung may magagawa ka para sa kapwa mo. Kuya Jan, with that talaga, yun nga po, saludo kami sa'yo. Yun po kasi ang nagiging misconception minsan na parang kailangan meron ka, kailangan may sinabi ka sa buhay para makatulong ka. Pero when in fact, kahit walang-wala ka, kahit ikaw pa yung tingin mo, ikaw pa yung pinakamababang tao sa lipunan, but you can do something. You can do something for the community. Sabi nga nila, ito yung point na parang you are in a state wherein ikaw din yung down, but you can still help yung mga tao. That is one ticket, no? Para kay Lord. Diba? Opo. Tama po yan. Partner, Sir Jan, partner, go ahead. Ayaw pa sana nating matapos yung pakikipag-usap natin kay Sir Jan kasi yung mga words of wisdom niya talagang ang dami nating mapupulot eh. Kaso talagang kalaban natin yung oras sa programa. Di bale, next time, i-guest ulit natin si Sir Jan. Maraming araw ng No problem po. Maraming araw ng Martes. Huling pananalita, Sir Jan. So yun po, bilang, wag naman huling panalita ko yung Hindi. Sorry, Sir Jan. Joke lang. Pero, yun nga po,
Akin na lang po, ako po ay lubos na natutuwa sa ating programa sa pamumuna po ni Ma'am Flory at ni Kuyang Julius. Ang pareho pong samahan ng akin nirepresenta, ang La Liga Marikina po at ang Civic Action Team ay patuloy na naniniwala po sa adhikain ng kapulisan at kami po ay kasama lagi sa pangunguna po at sa liderato po ng ating Kuyang Benliner Kapili, ang ating Chief of Police po sa Marikina. Sabi ko nga po sa ating kapulisan nung nakaraang mga programa natin, ito po yung magandang pagkakataon kung saan ang ating Chief of Police ay napaka-supportive po sa ating mga gawain. Hindi lang ho sa gawaing pangkapulisan, kundi sa gawaing pangkomunidad. Ito po yung magandang pagkakataon para mailapit pa natin ang kapulisan sa taong bayan. Kumbaga po yung interaction ng tao at saka ng kapulisan para mas magkaroon po tayo na mas matibay na lipunan, kung saan may susulong natin hindi lang yung pagsusulong ng peace and order, kung saan ay susulong din natin yung pagiging harmonious ng relasyon ng bawat isa. Kung mas maganda ho ang relasyon ng kapulisan at komunidad, meron tayong mas matibay na lipunan. Samantalahin ko na rin po Kuyang Jules, anyanyahan ko na rin po. Magko-commercial lang ako with permission po ni Ma'am Flory. Magkakaroon po ang aming samahan, ang La Liga Marikina po, ang Civic Action Team. Kasama rin po ang ating kapulisan. Actually, kasama po ang Marikina City Police Station dito. Magkakaroon po kami ng bloodletting program sa darating po na November 20. Magsisimula po ng 7 o'clock hanggang 7 o'clock po ang start ng bloodletting. Gaganapin po ito sa Marikina Sports Center. Kasama dito Kuyang Julius, yung ating mga kuyang sa Hill Fernando Lodge at sa Unang Sigaw Lodge. Yes, So, sir. iniimbitahan ko po lahat kasi ito Kita tayo dyan, sir. Opo, ito po kasi nakikita namin pagkakataon na matugunan yung pangangailangan ng dugo ng ating mga mamamayang nangangailangan ngayon. Salamat po. Tama. Okay, God bless, Sir maraming Jan. salamat, Salamat Sir po. Jan Thank you. Alehaga. Partner, 4 minutes na lang. Okay, maraming salamat kay Sir Janwil Alehaga. Sabi nga is most popularly known as Jan Alehaga. Nais ko lang pasalamatan, partner, yung matitikas na piloto ng team Akopo sa pangunguna ni CMS Abellano, Staff Sergeant Garcia, Police Corporal Angeles, at sa piloto at sa piloto ko, thank you very much, no? Alam mo kung nasan ka ngayon. Partner, Police- pabati din ako, partner. Police Corporal Clado, Mark Jonathan at kay Boss Bonita Hill. Go ahead, partner. Partner, binabati natin, no? Happy 17th year anniversary in police service sa NCRPO batch class 2004. Ang pagbati mula kila Police Major Ariel Cambri at Police Major Pernildo De Castro, yung mga idol natin dito sa Marikina CPS. At saka partner, last na pagbati ko, happy birthday sa Tango Mike Charlie ng TMRU Marikina, no? Ang napakasipag at talaga namang isa ring lingkod ng bayan, si Police Lieutenant Belmore de Atras. Buddy, happy birthday. Magandang hapon sa Kaagapay Class 1996. Congratulations din, partner, doon sa kailan lang na tinanggap na award ng Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Benliner Kapili. Yes. Ilang segundo na lamang ang nalalabi. Again, ang ating pong team Kaagapay, Police Colonel Benliner Kapili, ang aming pong COP, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, si Police Lieutenant Michael Mase, no? Hello, sir. Ang ating reporters, si Police Corporal Robin Barameda, napakasipag nitong batang to. Police partner, Corporal, wala tayo masabi dyan. wala akong masabi. Police Corporal Chris Pati. And syempre, no, sa aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. Ilang segundo pa, partner, no? Sa mga ilan nating nanonood, kila Roda, kay Perlito, kay Totot. Baka may babatiin ka pa, partner. Go ahead. Ako, Partner, binabati natin from Kaagapay Class 96, no? Si Police Colonel Adolfo Rapanan. Sir, magandang tanghali po. magandang tanghali kay Police Colonel Rodolfo Rafanan. Sa Concepcion 1 Police Substation, good afternoon. Gawin na natin, Marikina City Substations 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 8 lang. Partner, hanggang 8 lang.
Okay, happy listening to everyone. More O partner, power. magpapaalam na ako. Segundo Okay, na lang. Oh. Go ahead. Okay, maraming salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin sa aming isang oras na programa sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, at magandang tanghali po at patuloy po tayo pagpalain ng ating Amang Diyos. So, maraming salamat, partner. So, once again, pahabol ko pa rin. Maraming salamat po kay Retired General Rene Samonte, ang Senate Sergeant at Arms, Kuya Rene. Maraming salamat po. So again, maraming salamat sa lahat ng ating nakadaupang palad, sa ating panauhin kay Major Agmaliw, kay John Alehaga, sa COP ng Marikina City Police Station Team Kaagapay. Muli po tayo magkarinigan sa darating pa rin pong Martes, ganito rin pong oras, dito po sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ito po ang Yabang ni God, Flory Gabitan. Jigger, maraming salamat. Daryl, thank you very much. Arnold at kay Ate Elsa, thank you very much. Magandang hapon, Bansang Pilipinas.